Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. I'm Nata and our topic for today are the things to consider in order to avoid scam. Samahan niyo po ako at pag-aralan natin ang mga dapat nating matutunan para hindi tayo ma-scam. Let's go! How to avoid scam. Yan. Ito ang mga uri ng scams. Ayuda scams. Online schemes that take advantage of a difficult situation, such as the current COVID-19 pandemic, to entice the people to receive an ayuda or cash assistance for free. So, ito yung mga bigla na lang magte-text sa inyo, sasabihin na ikaw ay recipient para dun sa COVID-19, bla bla bla. Tapos, kailangan mo magbigay ng iyong card details. Ayun, dun pa lang mai-scam na po tayo. Next, money mule scam. A scammer attempts to transfer illegally obtained money between different payment accounts on behalf of others, in exchange for a commission or fee. These scammers may use unconventional platforms such as social media or online ads to perpetuate this new scheme. So, isang example po nito, nung minsang nagkaroon ako ng application para sa isang online job, yung isang nag-offer sa akin, ang pinagagawa ay sa Bitcoin. So, magta-transfer daw siya sa akin ng pera, ako daw ang bibili ng coins dun sa something, and then, ayun, ganon. Kumbaga, illegal pala siya. Buti na lang hindi ko tinanggap yung work na yun. Next, easy money scams. A scammer may send what appears to be a legitimate email or SMS to redirect the user of a malicious site or download a malicious software with the intent of stealing personal information. So, ito yung bigla na lang mag-i-email sa inyo, sabihin, Yui, nanalo ka! Magbibigay na naman doon ng mga field kung saan ay lalagay, fill upan mo siya ng iyong personal information at doon pa lang makukuhanan ka na nila ng details mo. May scam ka na. Then, phishing scams. A scammer may send what appears to be a legitimate email to trick the recipient to provide personal information or to leave malicious software on your device. So, ito yung mga halimbawa galing sa bangko na email, sabihin ay kailangan mong mag-change ng password or mag-update. Tapos, ang nakalagay dun sa email ad niya, halimbawa, dahil itong information na to or itong mga type of scams na to ay galing sa RCBC. Halimbawa, RCBC yung nag-email sa akin. Sa halip ng rcbconline.com, halimbawa, naging RCBCC, yun, iniiba nila yung ng kaunti yung style ng email para hindi natin mapansin yun. Ganun yung mga phishing scams. Next, sabi dito, bank safely and make sure you don't fall for these common scams. Ang pagbabangko po kasi sa panahong ito ay napakadelikado din naman. Kumbaga talagang, lalo na yung mga nag-online banking, yan, sila yung mga tao na madaling ma-fall para sa scams na to. Tapos, sabi dito, prevention tips. Ayan, dito na tayo. Do not provide any personal or financial information to anyone, especially to those you do not know or just met online. Authorized bank personnel will not ask for your account information, password, and OTP. Avoid the trap of easy money scams such as paying or transferring money to collect prizes or winnings. And do not accept any request to send or transfer money to or from your personal account, especially from unknown individuals or companies. Check and validate if it is a legitimate offer by going to this official site. So, magtatapos po tayo dun sa amin pong personal experience dahil kami po mismo ay na-scam din. Kami ay bumagsak sa mga prevention tips na to. Meron po sa amin na may nag-text po or may nagtumawag po dun sa aking asawa na meron daw sang cashback from Metrobank and then hihiningin yung bank details,
dun sa card niya, and then yung OTP na dumating, bigay naman siya ng bigay, hindi din naisip, akala nga siya ay nanalo. Ayun, hanggang sa na-scam pala kami. Yun ay mga purchases pala sa Lazada saka sa Shopee. Although, after noong incident na yun ay nireport agad namin sa bangko at nag-file agad kami ng letter of dispute, sa kasamaang palad po ay hindi po nag-grant sa amin. Binayaran pa rin namin siya. Nasa 21,000 po. So, ayun, lesson learned na po sa amin. Itong, kaya po sineshare din namin sa inyo. Prevention tips, mahirap po talaga pagka na-scam, lalo na kung wala po tayong hawak na pera. Dahil minsan, buti nga po sa amin, 21,000 lang, minsan ay inaabot ng 100,000 yung mga nakukuha na i-scam. So, ayun po, mag-ingat po tayo. Yan. Always remember, dahil ito nga pong aming di-discuss na ito, galing po sa RCBC, pero applicable din po ito sa lahat po ng bangko at sa mga taong nagbabangko. Ang official channels po ng RCBC ay rcbc.com. Ang Facebook niya ay facebook.com/RCBC Group. And then, ang Twitter po ay Ask RCBC at ang Instagram po niya ay @RCBC Official. If you receive a suspicious call claiming to be an RCBC representative, call RCBC Customer Care for your branch of account to validate the call. RCBC will not randomly call clients to ask for personal information such as passwords or OTP. So, ganoon din po sa ibang bangko. RCBC will not ask clients to update account details via embedded link in an email or SMS. Pag po upang palad po natin yung mga ganitong pangyayari, ibig sabihin po niyan sila po ay mga scammer. Huwag po tayo magpo-fall sa mga scam na to. Maraming salamat po. Sana ay marami kayo natutunan sa pag-aaral natin ngayon tungkol sa mga scams, type of scams, at kung paano po tayo makaiiwas na ma-scam. Maraming salamat po at hanggang sa muli po nating video. Magkita-kita po ulit tayo. God bless everyone! Hi guys, thank you for watching my wife's video. Hope you like it. Please watch, share, like, and subscribe to our YouTube channel and hit that notification bell so you don't miss our latest videos and kulitans. Bye!